Angelina's point of view. Ah! Sigaw ko nang bigla na lang bumukas ang pinto ng kwartong kinaroroonan ko. Hindi ko pala yun nailak at ngayon nga, ay heto, nagkagulatan kami ni Benedicto. Kagagaling ko pa lamang sa banyo para mag-shower. Wala din akong suot na kahit na ano dahil kakatanggal ko lamang ng tuwalyang nakabalabal sa katawan ko para sana tuyuin ang buhok ko. Gulat na gulat ako pero maging si Benedicto ay alam kong hindi inasahan na makikita ko sa ganong ayos. Paano? Parang natulala na siya sa kinatatayuan ni hindi man lamang kumurap. Can you get out? Sigaw ko sa kanya. Nagawang kunin ng tuwalya at bastang itinakip na lang sa harap ko. Niyakap ko yon dahil wala na akong pagkakataong ibalabal muli iyon. Sa pagsigaw kong yon ay parang nagising siya. Agad siyang tumalikod pero hindi naman umalis. Did you plan this? Bigla na lamang niyang akusa. Kumunot ang noo ko. What plan? Sinadya mong hindi ilak ang pinto para makita kitang ganyan. Wala ka ba talagang delikadesa, Angelina? Are you going to throw yourself to me now? Hindi pa sapat ang pinilit mo sarili mo na pakasalan kita. Pati katawan mo, handa mo na ring isuko, ganun ba? Nalaki ang mga mata ko at pakiramdam ko ay tumaas ang dugo ko sa ulo. Hindi ko alam na papasok ka. Sana kahit bahay mo to, nagawa mo rin sanang kumatok. Angil ko sa kanya. Nasaktan sa naging akusa niya. Tumawa siya. Inis na inis ako na kinuha ang unan sa kama at binato ko yun sa kanya. Sinigurado kong tatamaan kong likod niya. So, sinong inaasahan mong papasok dito? Si Clarence? Lalong kumulong dugo ko. Bakit ba niya ako inakusahan ng kung ano-ano? At bakit niya dinadamay dito ang walang muwang na tao? Wala akong alam sa sinasabi mo, Benedicto. Wala, you didn't lock your door. Ibig sabihin, may inaasahan kang pumasok. Get out! Sigaw ko. Wala na akong pakialam kung marinig nila yun sa ibaba. I just want him to get out. Kahit anong gawin ko, hindi naman ako mananalo sa kanya. Ang taong balikong pag-iisip ay kailanman hindi magpapatalo. Better not stain my name, Angelina. Remember, even if it's for a paper only, you have my name stuck to yourself. Ika niyang padabog na umalis, maging ang pinto ay kay lakas niyang isinara. Hapong-hapon na napaupo ako sa kama nang wala na si Benedicto sa kwarto at maila ko ng pinto. Hindi ko siya maintindihan. He doesn't want to me his life. Pero bakit niya ako kinukulong sa buhay niya? Bakit parang kabaliktaran na ngayon ang nangyayari? I want out, but he's not. Ganun ba siya kagalit sa akin para parusahan? Ako nang ganito? Napasa po ako sa aking ulo na maramdaman kong mainit na likid ang dumaloy sa pisngi ko. Nang tingnan kong aking kamay ay nanginig ako. Dugo. Dumudugong muli ang sugat ko sa ulo. I tried to calm myself as I wanted to grab a cloth to use to make pressure on it. Pero pagkatayo ko ay nakaramdam kagad ako ng hilo. Napapikit ako dahil sa biglang pag-ikot ng paningin ko. Naramdaman ko pa rin ang patuloy na pagdaloy ng dugo sa sugat ko. May kumatok sa pinto ko. I want to get some help pero hindi ko magawa. Natatakot din ako na baka si Benedicto lamang yon. Wala akong panahon at lakas para sa isa na namang argumento. Nahihilo na rin talaga ako. Ayaw ko rin makita niya ako sa ganito. Sigurado lang na bibigyan ko siya ng satisfaction sa sarili kapag nakita kong miserable. Angelina, may pag-asang bumukas para sa akin nang marinig ko si Nanay Saling ang tumatawag mula sa labas. Gusto kong humakbang palapit sa pinto pero nagdilim ang paningin ko. Parang bumaliktad ang paligid ko. Angelina, ayos ka lamang ba dyan? May dala akong damit para sa'yo, sabi ni Nanay Saling mula sa labas. Sinubukan kong humakbang pero parang hindi pantay ang nilalakaran ko. Gumewang ako hanggang sa maramdaman ko na lamang na pabagsak na ako. Malakas na lagabog ang nilikha ng katawan ko sa pagbagsak. Angelina! Diyos ko, ano nangyari sa'yo dyan? Nag-agawang kamalayan ko, narinig ko pang malakas na pagtawag sa akin ni Nanay Saling at ang pagkatok niya ng malakas sa pinto. Maging ang ilang yabag na paparating ay narinig ko. Open this damn door, Angelina! Si Benedicto na siyang tumatawag sa pangalan ko. Siya na rin ang malakas na kumakatok sa pinto. Get the key, Nay. Don't come, anas ko. Pero hindi sapat para marinig niya yon. I'm still naked. Walang saplot na anuman dahil wala naman akong nadalang damit ko. Humiram na lang ako ulit kay Nanay Saling. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko
at nilabanan ng pagkawala ng malay. Tiningala akong pintuan habang nakahiga pa rin sa sahig. Hindi ko na maramdaman ang katawan ko, pero lumalaban pa rin ako. I don't want to give Benedicto any satisfaction. Nakapikit lamang ako pero buhay ang kamalayan ko nang marinig kong malakas na pagbukas ng pinto. I can't do anything now. Kahihiyan nang makita kong hubad pero wala na akong magawa kaya nagkunwari na lang ako na wala talagang malay. Diyos ko, Angelina! Mga yabag na patakbong naulinagan ko mula sa pagkakapikit. I felt someone near me pero hindi ko masabi kung sino yon. Basta naramdaman ko na lang ang pag-cover sa akin ng kumot at maging ng pagangat ko mula sa sahig. Kola, Dr. Nay! Boses yun ni Benedicto. Alam kong siya rin ang nakabuhat sa akin ngayon. Naramdaman ko na lang ang lapag niya sa akin sa malambot na kama. Maging ang paglundo ng kama sa gilid ko. You really like to hurt yourself for a sympathy. Mula sa kumot ay naikuyom kong kamao ko. Gusto ko siyang sagutin. Sinong bobo nga hayaang masaktan ng sarili para sa awa? O meron man hindi ako yon. Nanatili ako nakapikit habang nakikiramdam sa paligid. Hindi umalis si Benedicto sa tabi ko hanggang sa hindi dumating ang doktor. Naramdaman ko rin ang paglagay niya ng pressure sa dumudugong ulo ko. Using something na hindi ko alam kung ano. Hindi naman kasi siya umalis sa tabi ko. I need to redo her stitches, sabi ng doktor. Hindi ko alam kung paano kunwaring gigising para magawa ang doktor na yon. Nahihirapan siya dahil sa pagkakahiga ko. Naramdaman kong lumundong muli ang kamang kinalalagyan ko. Umalis na si Benedicto sa tabi ko. Get up. I know you are awake. Hindi ko mapigilang pamulahan ng muka. So he knew that I'm awake. Pero talagang pinamukha niya sa akin na nagpapaawa lamang ako. Doc, can you give her a minute? She needs to get dressed first. Nay, tulungan mo siya magbihis. Wala akong nagawa kung hindi magmulat ng mga mata. Nahihiya, manibumangon ako habang niyakap ang kumot na nakabalot sa akin. Bata ka. Pinag-alala mo na naman ako, sabi ni Nanay Saling. Kapag masamang pakiramdam mo, sa akin ka magsabi. Si Benedicto ang amo, pero salita kong batas sa mansyon na ito. Huwag kang matakot magsumbong kapag may ginawa siyang masama sa'yo. Aniya ni Nanay habang binibihisan ako. Nagtaka ako dahil imbis na damit niya, ay malambot na telang pantulog ang pinasuot niya sa akin. Parang bago pa at kay bango. Mukhang nahalata naman ni Nanay ang pagkakatingin ko sa aking suot. Pinakuha ni Benedicto mga damit ni Sofia para magamit mo. Dadalhin ko ditong iba bukas. Natameme ako. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Dahil sa aksidente at muling pagkakabuka ng sugat ko sa ulo, hindi ako pinayagang pumasok muna sa trabaho ng doktor. At dahil amo ko si Benedicto sa kumpanya at sa mansyon, imbis na asawa ay madali lamang na napagdesisyonan yon. Pero syempre, hindi madali yun sa akin dahil kahit na pumayag siya ay alam kong hindi yun bukal sa kanyang kalooban. He wants me to suffer at hindi umaayon yun sa mga nangyari ngayon. Dinala nga ni Nanay Saling ang mga damit na hindi ginagamit ng kapatid ni Benedicto. Kinaumagahan ay kompleto na yon. Maging underwear ay meron na rin at ang mga bago. Halatang mamahalin ng mga yon dahil branded pa. Huwag kang mag-alala. Walang magagawa si Benedicto dahil ako mismo nagpaalam kay Sofia. Di pamigin niya lang mga naiwang damit niya dito, sabi ni Nanay Saling nang inayos niya sa closet ang ilang mga damit. Kaya naman pala, akala ko'y kusang loob na ibinigay ni Benedicto. Dahil sabi ni Nanay pinakuha yun ni Benedicto. Mukhang napilitan lang ito kung ganon. Bakit ba dismayadong pakiramdam ko? Hindi ba dapat ay sanay na ako? Huwag na dapat akong umasa na magiging mabuti siya sa akin kahit sa maliit na bagay lamang. Kaya mo na bang bumaba, Angelina? Kung hindi pa dadala na muna kita kailin ng pagkain dito. Tanong ni Nani nang matapos to sa ginagawa. Kaya ko na, Nanay Saling. Sagot ko, ayaw ko maging pabigat sa kanila. Nakapagpahinga naman ako ng maayos kagabi at mabuti na talagang pakiramdam ko. Hindi na rin ako nahihilo at inalis ng benda sa ulo ko. Sige, Angelina, doon na muna ako sa ibaba. Bumaba ka na lamang kapag okay ka na. Bili niyang muli. Tumango lamang ako at nagtungo sa banyo. Pagkatapos magpasalamat, paalis na rin siya sa kwarto ko. I took a shower. Iningatan kong mabasa ang sugat ko sa ulo kaya nagsuot ako ng shower cap. It took me a while bago lumabas sa banyo. At dahil hindi ko inasahan na may pupunta doon ay tanging tuwalya lang nakabalabal sa katawan ko nang lumabas. You really like to wear almost nothing, ha? Nagulat ako. Nahawakan ko ng maiging tuwalya sa katawan ko na may magsalita. Hindi ko alam na kung magagalit ba ako hindi dahil ito na naman si Benedicto.
The look in his eyes are so heavy. Yun bang pakiramdam na binabalatan ka ng buhay para makita kung may makikitang mali sa'yo? Ganun na ganun ang pakiramdam ko sa pagkakatitig niya sa akin. Ikaw, talaga bang pumapasok ka na lang bigla sa kwarto ng iba? Hindi ba uso sa yung salitang privacy? Tinghali ko sa kanya. I don't care if it is his house. I am still a person who needs respect. At kung kailangan ko yung ipaalala sa kanya, ay gagawin ko. Really? Aniya, imbis na lumabas siya, ay mukhang balak pa niyang manatili sa kwarto ko. You didn't even lock your door. Sita niya sa akin. Nag-isang linyang mga labi ko sa inis. Kagagaling lamang doon ni Nanay Saling at hindi ko nasabing ilock niyang pinto. At bakit ko pa ipapalock yun? Hindi ko naman nakalain na nandun pa si Benedicto. Napatingin ako sa orasan sa side table. Nagtaka ako dahil alas 8 na ng umaga ay nandun pa rin siya. Lagi naman siyang maaga kapag pumapasok sa trabaho. Walang mintis yon. Ngayon lang. Alam ko dahil siyang larawan at idolo ng lahat sa kumpanya. He wants to set an example to all. Ang maagap ay masipag. Ang maagap ay nagtatagumpay. Ang maagap ay maraming magagawa sa buhay. Tumagilid ako sa kanya, tinarap kong damit kong nakalatag lang sa kama. Next time, sa banyo na talaga ako magbibihis. Mahirap na, palagi na lang ako nadadatnan ni Benedicto sa ganung ayos. Alam kong iniisip niya that I use my body to tease him. Hindi ka pa ba aalis? Asiwang tanong ko, paano na natili lamang siyang nakatayo doon? Nakamasid sa akin, wala yata siyang balak na umalis. May sasabihin ka ba? Gusto ko na magbihis. Nilalamig na ako, lalo't naka-on ang aircon. Parang nabasa niya naman ang iniisip ko. Naglakad siya pero hindi pa alis sa kwarto ko. Nagtungo siya sa may aircon at pinatay yon. Humarap siyang muli sa akin at tumalukip-kip. For God's sake, I want him out of the room. Ano bang gusto niyang palabasin? Kung may sasabihin siya, sabihin na niya. Sa inis ko sa kanya at dahil wala naman siyang balak na umalis, lakas loob kong tinanggal ng tuwalya sa katawan ko. Ano man ang iniisip niya, be it. Bahala siya. Nakita naman niyang lahat kagabi. Wala na ako may tatago pa. Bigla siyang napatikim. Nanatili ako nakatalikod sa kanya kahit na narinig kong mga yabag niya. Akala ko iaalis na siya pero ang mga yabag na yon ay papalapit sa akin. Binilisan kong pagbibihis. Napatigil lamang ako na maramdaman kong nasa likuran ko na siya. You really pique my curiosity, Angelina. Honest niya. Hanggang kailan ka kaya magiging palaban? I'll crush that courage and pride of yours. Hanggang walang matira sa'yo, sabi niya. Napapikit ako't nakagat ang ibabang labi. Hindi talaga siya titigil hanggat hindi siguro ako gumagapang sa lupa o lumuluhod sa kanya. Baka hinihintay pa niya na lumuha ako ng dugo para lamang tigilan niya ako. He doesn't want me to be out of his misery easily. Haharapin ko sana siya na maramdaman ko ang muli niyang paghakbang. Ngayon ay tuluyan na siyang paalis sa kwarto ko. Nang magawa kong lumingon ay tanging likod na lamang niya ang nakita ko. Padarag pa niyang hinilang pinto ng kwarto ko para sumara. Napatingala ko sa kisame. Nagbilang ng ilang minuto bago tuluyang lumabas sa kwarto. Naidalangin ko na sana pagbaba ko'y wala na si Benedicto. Ayaw ko siyang makaharap. Kung pwede na lang talaga itakasan ko siya, ay ginawa ko na. Pero alam kong hindi yun madali. May mga paraan siya para mahanap ako at para hindi makawala sa kanya. Isa pa, saan naman ako pupulutin kung umalis ako? I don't have anything. Literally nothing. Nakakatawa, ang sarap na lang talagang pagtawanan ng sarili ko dahil ako naman ang gumagawa ng dahilan para mapasok sa ganitong sitwasyon. Tapos ako din palang susuko agad. Ako rin pala ang talo. Benedicto point of view. I was about to go when Nanay Saling saw me. Pababa na siya sa hagdan at parating naman ako. Sa tingin pa lamang niya, alam ko nang may gusto na siyang sabihin kaya naman tumigil ako. Benedicto, hindi ko alam kung anong ugnayan mo kay Angelina, pero sana maging mabait ka sa kanya. Hindi ka naman ganyan sa iba. Bakit ba pakaramdam ko ay ang init-init ng ulo mo sa kanya? Kilala kita, Benedicto. Mabait ka at maunawain. I raised my hand to stop her from talking. Marami na siyang sinabi. I want her to listen to me as well. Nay, you don't know her personally. She's here to pay for what she did. I told her. Napailing lamang siya. Alam ko kung paano kumilatis ng tao, Benedicto. Pamimilit niya sa kanyang opinyon. Then you're wrong this time, Nanay. Sabi kong pabalik. Imbis na magpatuloy paalis, naglakad akong patungo sa kwarto ni Angelina. Sa pagkakalang nandun lang siya, sa loob ay binuksan kong pinto without knocking again. I didn't see her right away.
Palis na ako nang mula sa banyo lumabas siya. And to my dismay, I saw her with only a towel on her body. I don't know what her purpose is, but I really hate what she's doing. Uminit ang ulo ko. Miriam was aggressive, but her, nakakatawa siya. Dahil kunwaring inosente siya, pero nasa loob ang kulo. I see through her. I clenched my fist, as if she took the towel out and showed her bare body. Akala niya siguro maakit niya ako, but shit. My mind said, don't mind her. But my body turns to hirap. May binubuhay siya sa dugo ko. You really pique my curiosity, Angelina, sabi ko. Hanggang kailan ka magiging palaban? I'll crush that courage and pride of yours. Hanggang walang matira sa'yo. Umalis ako na galit na galit. I even brought my anger to the office. Ang sabi ko, huwag dalahin ang problema sa trabaho. Pero hindi ko siya maiwasan. Clarence, did you find anything? Tanong ko kay Clarence nang hindi ko maintindihan ang binabasang report. My mind was into something. I'm working into it, Mr. Agente. Sagot niya. Clarence can call me by name when we are out of the office at kapag wala ng trabaho. This is to make a good example of our employees. Make it done as soon as possible, sabi ko. Nga pala, Mr. Agente. Mrs. Argente called this morning. Umangat ang tingin ko kay Clarence. What does she need? Tanong ko. Tell her not to disturb my work. Sabi niya kapag nasa bahay na ako. Parang nagulat si Clarence sa sinabi ko. Kumibot ang mga labi niya habang nakaharap sa akin. It's not Angelina. I'm talking about Mr. Argente. Nagsalubong ang mga kilay ko. He said, Mrs. Argente. Sino pa bang Mrs. Argente ngayon? Ang lola mong tumawag. She said they are going to visit. Napatikim ako ng ilang beses. I never thought that he's talking about my grandmother. Right? She's the first Mrs. Argente and the rightful owner of it. For now, of course, sa ngayon, the one that has my name is not worthy at all. When? Tanong kong tinagong pagkapahiya. Next week. What? Muli kong tinignan si Clarence. How come it's next week? Gusto daw nila na makasama ka, Mr. Agente. Lalo't wala namang tsansa nung pumunta ka sa US, kamakailan na makausap sila at mabisita. Alam ko yun, and I'm so guilty. Dahil busy ako na asikasuhin ng kailangan ni Miriam, ay nakaligtaan kong dalawin ang muling mga to. And the dinner did not really help us. Hindi rin nila masyadong nakilala si Miriam. And I know, may mas malalim pang dahilan kaya bigla silang uuwi. Natahimik ako, naging problemado. Would you like me to contact the property seller for that condo unit you liked before? Sabi ni Clarence na parang nabasa ko nung nasa isip ko. That condo unit was supposed to be our home. Angelina and I to live together. Dahil sa kontratang pinirmahan namin, bumuga ako ng hangin. Not now, sabi ko as I try to focus on the documents in front of me. Pero hindi ako makafocus talaga. I'll think a better plan, sabi ko as I dismissed him. It's 5 p.m. when I decided to go home. Pinakancel ko rin kay Clarence ang dinner meeting ko sana sa isang investor. I just can't focus on things at ayaw ko maapektuhan ng transaction. But as I grab my things, my phone rings. I ignore it when I saw the caller. Napatingin pa sa akin si Clarence dahil patuloy yun na nagre-ring. I want to turn off my phone pero alam ko na makakahalata siya kapag ginawa ko yon. Hanggang sa elevator nagre-ring ang telepono ko. Kaya naman nabilitan na ako na kunin yon. Mr. Montenegro, napatingin sa akin si Clarence na marinig niyang pangalang tinawag ko. Ako naman ito may nang tumidas na elevator goes down. Iniiwasan mo ba ako, Benedicto? Bungad ni Mr. Montenegro. Napatiimbagang ako. No, Mr. Montenegro. I was so busy at work today. Do you need anything? Matamang nakatitig sa akin si Clarence. Hindi man siya magsalita. Ay bakas naman sa mukha niya na kuryoso siya sa kausap ko. Can we meet, Benedicto? Ayon dito. Humigpit ang pagkakahawa ko sa aking telepono at pagak na natawa. I didn't hide that to him. Do you need more money? Diretsang tanong ko. Gulat naman ang mukha ni Clarence na marinig yun mula sa akin. Lalo ko nakaramdam ng inis nang si Mr. Montenegro naman ang tumawa sa kabilang linya. Benedicto, sabay halakak niya. Hindi ko na ba pwedeng makita at makausap ang son-in-law ko? Lalo ko nagpuyos ng galit ng banggitin niyang katagang yun. I'm busy, nasabi ko na lamang. Pero sa oras na yun ay labis na akong nagngingit-ngit sa galit. May ibig sabihin ng kataganyang yun. Benedicto naman, I will call you when I have time to meet you. Just not now. Ngit-ngit ang ngipin ko na sabi ko. I just really want to end the call right now. Muli ko siyang naringgan ng paghalakak sa kabilang linya.
And even the soft laughter in his surroundings was scoffed by my ears. May kasama siyang babae. O siya, Benedicto, I'll wait. Hindi ko siya pinatapos sa pagsasalita. I end the call immediately. Pasubaybayan mo si Mr. Montenegro. Report to me everything. Sabi ko, I need more solid evidence to blackmail him also. Panlaban ko sa pananakot niya sa akin. He's blackmailing me with a cheat marriage from his daughter.